Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Libo-libong residente ang nakinabang sa iba't ibang pangunahing serbisyo ng Bangsamoro Government sa isinagawang Special Geographic Area Development Authority o SGADA sa munisipyo, Serbisyo Caravan, nitong Lunes, December 1 sa barangay Nangaan Old, Kaabakan. Sa pangunguna ng SGADA, ginawang isang malawak na one-stop service hub ang municipal grounds kung saan sabay-sabay na naghatid ng serbisyo ang iba't ibang ministries, offices and agencies ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng konsultasyong medikal at gamot, tulong panlipunan, suporta sa kabuhayan, legal assistance, scholarship applications, at iba pang frontline services na tumutugon sa mga agarang pangangailangan ng mga komunidad. Isa ang Old Kaabakan sa 8 bagong munisipalidad sa SGA na binuo sa pamamagitan ng batas ng Bangsamoro Transition Authority matapos mapabilang ang 63 barangay ng Cotabato sa BARMM sa 2019 plebiscite. Samantala, mahabang pila ang nakita sa mga medical station ng Ministry of Health kung saan tumanggap ang mga residente ng libreng check-up at mga gamot sa ilalim ng serbisyong ayudang medical program ng Project Tabang. Kasama sa mga naghatid ng serbisyo ang MSSD, MOH, MOLE, MAFAR, MOST, MENRE, CISEA, BCPCH, Bangsamoro Ready, Project Tabang, Bangsamoro Darul Ifta, PAW at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa mga lokal na opisyal, malaking ginhawa sa mga residente ang caravan dahil hindi na nila kailangang gumastos ng malaki upang bumiyahe pa sa mga regional offices. Ang SGADA Serbisyo Caravan ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Government na palakasin ang serbisyong nakabatay sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagdadala ng mga programa at tulong direkta sa mga munisipalidad ng Bangsamoro Region. Tumanggap ng 4 million pesos na bagong pondo ang Balindong District Hospital bilang karagdagang suporta ng kanilang serbisyong pangkalusugan mula sa ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government sa idinaos na fund transfer activity na ginanap sa Balindong District Hospital, Balindong, Lanao del Sur noong November 28, 2025. Mula sa naunang mga pondo ng ambag, umabot na sa 4,726 Bangsamoro beneficiaries ang natulungan ng ospital. Kabilang dito ang iba't ibang sektor ng pasyente tulad ng mga kalalakihan, kababaihan at mga batang edad 15 years old pababa. Sa bilang na ito, 4,014 ang nakauwi na may zero balance bill, patunay na epektibo ang serbisyong na ihahatid sa ilalim ng programa. Sa bagong 4 milyon na inilaan ngayon, mas marami pang Bangsamoro ang inaasahang matutulungan ng Balindong District Hospital. Patuloy nitong ipinapakita ang kalinga at serbisyo ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng konkretong suporta at tulong medikal na direktang nakakaabot sa mga nangangailangan. Matagumpay na ginanap ang graduation ceremony ng 350 combatants ng Moro Islamic Liberation Front na nagtapos sa School of Peace and Democracy Bangsamoro o SPDB ngayong araw, December 4, 2025 sa KCC Convention Center, Cotabato City. Narito ang report. Patuloy na pinalalakas ng School of Peace and Democracy Bangsamoro ang suporta nito para sa mga dating combatant ng MILF na kasalukuyang naglilipat mula sa armadong pakikibaka tungo sa mapayapa at aktibong partisipasyon sa larangan ng politika. Ang programang ito ay pinangungunahan ng Development Academy of the Bangsamoro sa pamamagitan ng Center of Education and Extension Division. Ito ay kabilang sa mga inisyatibang isinasagawa, katuwang ang United Nations Development Program Philippines o UNDP, na sinusuportahan naman ng Australian Aid Prosper Project. Ngayong taon, kinilala ang isang mahalagang tagumpay para sa mga nagtapos ng SPDB na nagmula sa iba't ibang front ng MILF, kabilang ang Southern Mindanao Front, Eastern Mindanao Front, Central Mindanao Front, National Guard Front, East-Western Mindanao Front, West-Eastern Mindanao Front, Western Mindanao Front,
General Staff, General Headquarters at ang Bangsamoro Women Auxiliary Brigade. Sa pambungat na mensahe ni DAB Executive Director Nasruddin Yusuf, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga natututunan ng graduates sa SPDB, enhanced curriculum at ang kanyang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa marangal na adhikain ng mga MILF Mujahideen. Each of you here has embarked on a journey of transformation, embracing the promise of peace and democracy with open heart and determined minds. Through the SPD-B enhanced curriculum, you have equipped yourself with the tools for personal growth, economic empowerment, and socio-political leadership. You have shown that true strength lies not in conflict, but in the pursuit of understanding, reconciliation, and progress. This graduation manifests the power of partnership and unwavering support of the organizations to the peace building in the Bangsamoro, like the Center of Education Extension of the Development Academy of the Bangsamoro, the United Nations Program, the Australian aid through the Prosper Project, the MLF front commanders who have sent their staff, base commanders and brigade commanders to the SPD-B class. To countless individuals such as the SPD-B faculties and BF Administrator, Brother Ahmad or Toks Ibrahim, who have pioneered this establishment of SPDB, and to the countless individuals who have dedicated their expertise and resource to this noble cause for the MILF Mujahideen. Samantala, sa panayam kay Siti Shaima Ambato, alumnus ng SPDB at dating miyembro ng MILF IGBC BWAB sa Camp Darapanan na ngayon ay miyembro na ng Philippine National Police, inilahad niya ang kanyang karanasan at paglalakbay tungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Dati po akong trainer sa MILF Moro Islamic Liberation Front at kasama po ako sa first batch na gumraduate ng SPDB Bangsamoro School of Peace and Democracy. Natutunan ko po kung paano magpahalaga ng kasaysayan, kabilang na ang pagsuporta sa peace process. Ang kombatan dati na ngayon ay naging isang active miyembro na ng Philippine National Police. May papayo ko lang po sa mga kabataan, huwag po nating sukuan ang Bangsamoro government. Dahil po dito sa SPDB Bangsamoro, ako po ay kanilang SPDB alumna. I can share all my learnings, experiences, and knowledge sa lahat ng mga kabataang kagaya ko rin na nangarap. Sana po ay suportahan natin ang usaping pangkapayapaan, sustain peace and democracy development to the Bangsamoro region. Nagbahagi rin ng kwento ng kapayapaan at kahalagahan ng SPDB sa kanilang transisyon mula sa pagiging MILF combatant tungo sa pagiging SPDB graduate. Si Munain Madali kabilang sa batch 2025. Saki na subla ikinasukur ko sa kinaamong ando kinaadan sa kinapangagi masla inakadabangin sa kano sa kami mga BF masla iguna-gunanin na na-educate sa mapia. So taon BF na kananya bu oblige so mapulo kapag bon so mga sa subordinate oblige mo sa kanin na paliugatan sa kano kasob sa ini probinsya sa kano grupo. Pudbay niya sa nailay nami akahanda ni DAB na ando di kapasangan sa mga mapulutan o sa pulo na magagabon na sa meter o nyabay so sa kami ba anto nakapangagi siya sa daban at madan so tiddo akalilintad amay ka mapiadan so kadagoy kagina to bay pagapasan nanto sa kinailay ko na amay ka malilintad daw so inga na dadan maadan na problema na dalodaya so tao na madakal ni makasawit sa kanurang ma-improve na nto dang ba dadan guligaw na mapiadan ni Kauyago Bangsamoro saki masalay kinadsukur ko sa kinapagungaya
no mga soldami sa sadab. Labi-labi din so umpungan ta no ay may life labi ba ni apad sukuran ko panganin nami sa leadership of ARM sunya kinapangagi nami kinauman sa ilmo na di magatasa apyapan kana sa kami ndo so mga pedpan ka ndo gataw mo silang mambo sa pinangagyan namin banto kansukuran ko sa lumanan ko pansukuran ko so langon o untayin ang mapo namin gamanat siya sa imailip do siya sa barm do siya sa kanila siya sa abdab do niya UNDP may funding sa niya at kinapangagi. Ang School of Peace and Democracy Bangsamoro ay itinuturing na mahalagang hakbang sa kanilang pagtatapos bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro na itaguyod ang kapayapaan, partisipasyon sa pamahalaan at inklusibong pang-udlad sa rehiyon. Sa huli, mahalagang patuloy nating kilalanin at alalahanin ang mahahalagang sakripisyo at pagsusumikap ng mga MILF Mujahidins. Ang kanilang matatag na paninindigan para sa kapayapaan at pagbabago ang nagbukas ng daan tungo sa mas matiwasay, mas nagkakaisa at mas maunlad na Bangsamoro. Ang kanilang ambag ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi patuloy na inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Yana Sanday, BIO News. Isang bagong digital system ang inilunsad ng Ministry of Social Services and Development upang palakasin ang proteksyon ng kababaihan at kabataan laban sa karahasan sa Bangsamoro. Ang detalye sa report ni Johan Onayan. Opisyal nang inilunsad ng Ministry of Social Services and Development ang iProtect system sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City, katuwang ang mga international partner na UNFPA at UNICEF. Layunin ng iProtect na gawing digital o mas makabago ang paghawak sa mga kaso ng violence against women and children, gender-based violence at child protection upang mas maging mabilis, ligtas at organisado ang pagtugon ng mga ahensya sa mga biktima. Ayon kay MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, matagal nang suliranin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang putol-putol na datos, mabagal na referral at kakulangan sa koordinasyon ng mga tanggapan na nagiging dahilan ng pagkakaantala ng tulong sa mga nakakaranas ng karahasan. What is iProtect? It is a digital case management system specifically for violence against women and children, other forms of gender-based violence, child protection, as well as other social welfare cases for the vulnerable segments of our society. It also provides a better way of case management, ensuring a survivor-centered, rights-based, and trauma-informed approach. Sa pamamagitan ng iProtect, magkakaroon na ng iisang digital platform para sa pagre-rehistro ng kaso, real-time referral sa iba't ibang ahensya, mabilis na pagsubaybay sa estado ng kaso, at ligtas na pag-iimbak ng mga dokumento. Tinitiyak din ng sistema ang confidentiality at data privacy, alinsunod sa Data Privacy Act habang isinusulong ang survivor-centered at trauma-informed na serbisyo. Kasama sa mga gagamit ng iProtect, ang mga tanggapan ng MSSD, mga lokal na social welfare office sa mga munisipyo, Women and Children Protection Units, ang PNP WCPD at mga barangay vow desk na dadaan sa unti-unting pagpapalawak. Bukod sa pagpapabilis ng pagtugon, inaasahang makakatulong din ang sistema sa mas tumpak na datos na magsisilbing batayan sa paggawa ng mga polisiya at maayos na paglalaan ng pondo para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan. For the implementation scope, we hope to roll this out across the region, meaning that would cover our provinces that comprise the Bangsamoro. And for MSSD, specifically our municipal social welfare and development officers at the municipal level. This would be, as I said, would allow for coordination between and among MSSD, PNP, the barangays, the LGUs, hospitals. And hopefully, as we roll this out, there will be gradual expansion to include additional protection and even legal service providers as we look into a more comprehensive response
that would support survivor-centered response to gender-based violence and child protection cases. Sa pamamagitan ng iProtect, inaasahang mas lalakas ang tinig ng mga biktima, mas bibilis ang pagtugon ng mga ahensya at mas titibay ang proteksyon para sa kababaihan at kabataan sa Bangsamoro. Johan Unayan, BIO News. Ipinagpapatuloy ng Bangsamoro Parliament ang serye ng pampublikong konsultasyon upang talakayin ang mga panukalang paglikha ng bagong parliamentary district sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayong araw, December 4, nagtipon sa Midsaya Province of Cotabato ang Committee on Rules upang dinggin ang mga pananaw at rekomendasyon ng mga residente, local na leader at iba pang stakeholder mula sa Special Geographic Area. 5 sa mga panukalang batas ang naglalayong iaporso ng 32 parliamentary seats ng rehiyon, habang may isa pang panukala na tumutukoy sa pagbuo ng 2 bagong distrito sa SGA. Ayon sa komite, mahalaga ang partisipasyon ng mga komunidad upang mas maging akma sa lokal na pangangailangan ang mga panukalang hakbangin. Samantala, sa Isabela City, Basilan, nagsagawa rin ngayong December 4 ng hiwalay na konsultasyon ang Committee on Rules kaugnay ng Parliament Bill Numbers 403, 407, 408, 411 at 415. Sentro ng talakayan ng mga mungkahing pagbabago sa konfigurasyon ng mga distrito sa lalawigan na layong mapahusay ang representasyon sa Bangsamoro Parliament. Dumalo sa konsultasyon ng mga residente, opisyal na pamahalaang lokal at iba pang sektor upang ihayag ang kanilang pananaw hinggil sa redistricting. Binigyang diin ng komite na ang mga natipong opinyon ang magsisilbing batayan sa pagrebisa at pagpapatibay ng mga panukalang batas bago isumit ito sa plenaryong deliberasyon. Patuloy na nanawagan ang Bangsamoro Parliament na mas malawak na partisipasyon mula sa publiko upang matiyak na ang pinal na bersyon ng redistricting ay tunay na kumakatawan sa demografiya, pangangailangan at aspirasyon ng mga komunidad sa BARMM. Makakaapekto ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.